Anthony Edwards, ganap ng nakagawa ng championship connection ni LaMelo Ball. At Rich Paul, inendorso si LeBron sa Warriors. Bakit makabubuti sa NBA kay James at Curry kung pumirma siya sa Golden State? Ang Minnesota Timberwolves ay mayroon ng si Anthony Edwards sa kanilang backcourt. Ngunit kung hindi pa iyon sapat, gumawa sila ng isang napakalaking trade para makuha si LaMelo Ball at bumuo ng isa sa mga pinakaaabangang tambalan sa NBA. Inaasahang ang dalawang former All-Stars ang magiging sentro ng team sa susunod na season, ngunit umaasa rin silang magiging higit pa sila sa isang viral na duo sa loob ng court. Dahil dito, nagsimula na si Edwards na bumuo ng matibay na samahan kay Ball na maaaring humantong sa isang team na may kakayahang magkampiyon. Pinatuloy pa niya si Ball sa kanyang bahay habang nasa lungsod ito para sa kanyang introductory press conference ngayong linggo. Bagamat sinabi niyang handa silang pagbutihin ang kanilang mga post-game interview, binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagbuo ng chemistry bago magsimula ang susunod na season. 2 araw na siyang nasa bahay ko. Sana bumalik pa siya sa Minnesota para makapag-bonding pa kami dahil sa tingin ko, maraming tao ang mali ang pagtingin sa NBA. Paliwanag ni Edwards habang nagsasalita sa Fanatics Fest NYC sa New York nitong araw. Kapag mas malapit kayo bilang magkakampi, mas malaki ang tsansa ninyong manalo ng kampyonato. Ang mga pahayag ni Edwards ay nagpapakita ng kanyang pagkamature o marahil ay bunga ng nakita niyang nangyari sa dati niyang kakamping si Karl Anthony Towns sa New York Knicks. Ang matibay na samahan ng Knicks bilang isang team ang naging susi sa isa sa mga pinakadominanteng playoff run sa kasaysayan ng NBA. Matapos matalo sa kanilang unang laro, nagtala sila ng 13 consecutive win at nakuha ang unang kampyonato ng New York mula pa noong 1973. Kailangan din ng Timberwolves ang ganoong klaseng pagkakaisa. Bago siya na-trade sa Charlotte Hornets kapalit ni Ball, sinabi ni Naz Reid na ang pagiging pabago-bago ng mood ng team ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi sila umabot sa Western Conference Finals sa ikatlong sunod na season. Bilang tugon, ipinadala rin ng Wolves si Julius Randle sa Brooklyn Nets bilang bahagi ng parehong four-way trade. Ngayon, meron silang bagong roster na kailangang agad magkaisa at magkasundo sa napakahigpit na kompetisyon sa Western Conference. Para kina Edwards at Ball, nangangahulugan ito ng pagsasama sa iisang backcourt. Patuloy na umuunlad si Edwards sa bawat season. Noong nakaraang taon, nagtala siya ng career high na 28.8 points kada laro, kasama ang 5 rebounds at 3.7 assists, kahit pa nakipaglaro siya sa bahagi ng season na may iniindang injury sa tuhod. Gayunpaman, mayroon pa ring puwang para mapabuti ang kanyang pamumuno sa team. Posibleng iyon ang dahilan kung bakit agad niyang inimbitahan si Ball na manatili sa kanyang bahay matapos ang trade. Makikinabang din si Ball sa pagkakaroon ng isang leader tulad ni Edwards sa loob at labas ng court. Bagamat nagtala siya ng isa sa pinakamagagandang season ng kanyang career noong nakaraang taon na may average na 20.1 points, 7.1 assists at 4.8 rebounds kada laro, hindi pa rin siya nakalalaro sa isang playoff game. Maaaring mas lalo pang lumakas ang leadership at pagkakaisa ng Timberwolves kung pipirma si LeBron James sa team. Ngunit dahil nananatiling malabong mangyari iyon, maaaring si Edwards ang kailangang magsilbing leader na magbubuklod sa lahat. Batay sa kanyang mga pahayag, tila nasimulan na niya ang unang hakbang. Umaasa ngayon ang mga taga-Hafans nga ng Wolves na maisasalin ang magandang samahang ito sa loob ng court at maging susi sa pag-abot ng kampyonato sa susunod na season. Sa kabilang balita, isa sa pinakamainit na usapin ngayon sa NBA ay ang posibilidad na pumirma si James sa Golden State upang makasama si Stephen Curry. Kung mangyayari ito, hindi lamang ang Warriors ang makikinabang, kundi pati ang NBA, si LeBron at si Curry. Ang pagsasama ng dalawang pinakamalaking superstar ng kanilang henerasyon ay tiyak na magiging isa sa pinakamalalaking pangyayari sa kasaysayan ng basketball para sa NBA. Napakalaking benepisyo ang maidudulot nito sa aspeto ng kasikatan at negosyo. Tiyak na tataas ang television ratings, mas maraming fans ang manonood ng bawat laro ng Warriors at mas maraming tiket ang mabebenta sa bawat arena na kanilang paglalaruan. Lalakas din ang bentahan ng jerseys, sapatos at iba pang merchandise. Mas magiging kapanapanabik ang bawat laban ng Warriors, lalo na laban sa mga malalakas na team tulad ng Boston Celtics, Denver Nuggets, Miami Heat at Cleveland Cavaliers.
Maaari ring madagdagan ang mga nationally televised games ng Warriors dahil alam ng NBA na malaking bilang ng mga manonood ang tututok sa bawat laro ni na LeBron at Steph. Para naman kay James, malaking pagkakataong ito upang muling lumaban para sa isa pang kampyonato. Sa edad na 41, malinaw na ang kanyang pangunahing layunin ay manalo pa ng isa o higit pang NBA championship bago magretiro. Sa Golden State, makakasama niya si Curry, isa sa pinakamahusay na shooter sa kasaysayan ng basketball, pati sina Draymond Green at Coach Steve Kerr na may napatunayang championship system. Hindi na kakailanganin ni LeBron na gawin ang lahat sa opensa dahil magkakaroon siya ng mga kakamping kayang umiskor at gumawa ng malalaking laro. Makatutulong ito upang mapanatili ang kanyang katawan at mapahaba pa ang kanyang career. Malaki rin ang magiging pakinabang ni Curry. Sa unang pagkakataon sa kanilang mahigit isang dekadang kompetisyon, hindi na niya makakaharap si LeBron bilang kalaban kundi bilang kakampi. Mabibigyan si Curry ng mas maraming open shots dahil tiyak na magfo-focus ang depensa kay LeBron. Mas mababawasan din ang pressure kay Steph na laging maging pangunahing scorer ng team. Ang kanilang kombinasyon ng shooting, basketball IQ, at leadership ay magiging isa sa pinakamapanganib na tambalan sa NBA. Bukod sa loob ng court, magiging napakalaking inspirasyon din ang kanilang pagsasama sa mga batang players. Ipapakita nila kung paano nagsasama ang dalawang dating magkaribal upang habulin ang iisang layunin, ang manalo ng kampyonato. Magiging magandang halimbawa ito ng respeto, teamwork at pagiging profesional sa basketball. Kung lilipat si James sa Golden State, magiging makasaysayang pangyayari ito sa NBA. Makikinabang ang liga, magkakaroon ng bagong tsansa silang dalawa na magkampyon at ang pinakamalaking panalo ay ang mga fans na makikitang magsama ang dalawang alamat sa iisang team. Naniniwala si Rich Paul na kung magsasama sina James at Steph sa Warriors, magiging dominante ang team sa schedule ng mga larong ipinapalabas sa pambansang telebisyon ng NBA. Sa panayam niya sa Game Over Podcast, pabirong sinabi ni Paul na halos wala nang ibang magagawa ang liga kundi ipalabas sa pambansang telebisyon ang halos lahat ng laro ng dalawang superstar. Pero mapipilitan ng NBA na bigyan sila ng 60 games na ipapalabas sa pambansang telebisyon. Siyempre, nagbibiro lang ako, pero kahit kalahati man lang ng season, kung hindi man higit pa, ani Paul. Inihalin tulad niya ang posibleng kasikatan ng naturang team sa atensyong natanggap noon ng Warriors ni Curry, Klay Thompson at Green, gayon din ng Cleveland Cavaliers ni James kasama sina Kyrie Irving at Kevin Love. Dahil sa tingin ko, si Steph, hindi naman siya mag-isa, kundi sina Steph, Klay at Dre. At pagkatapos naman ay ang team ni na LeBron, Kyrie at Love. Alam mo na, ang team na iyon, pagpapatuloy ni Paul, sa tingin ko, kung pagsasamahin ang dalawang teams na iyon, baka umabot sila ng tig 30 games ipinalabas sa pambansang telebisyon. Maaaring mali ako, pero dapat nating tingnan ang record.